upload ko yung notes, then so, ayan. Sige. Let us pray. We thank the Lord na sa pagkakataong ito, may pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa subject na discipleship. And sige, let us pray. Our Heavenly Father, maraming salamat, Lord. May ilang session mo kaming naudlot, Lord, but maraming salamat that we can continue to study once again, Lord, the concept of discipleship. Itong bahagi, Lord, ng huling habilin ninyo, Lord, na to go into all the world and make disciples. Lord, we want to understand your thoughts, the concept na kino-communicate ninyo para pag magawa namin ng mas naaayon sa inyong kagustuhan, Lord, yung pagtuturo ng mga maging alagad ninyo, Lord. I-bless niyo ang bawat isa sa amin, Lord, kahit yung mga kasama namin na wala pa rito, kung hahabol sila or manonood sila ng recorded version, ikaw ang gumabay. We ask the Holy Spirit na siya ang magturo sa amin to guide us into all truth. Bless each and everyone, Lord, and bigyan mo kami ng kalinawan sa mga konseptong pag-aaralan namin. Ito hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so dito na tayo sa session 4, the lifeline abiding in Christ and His Word. So ayan, pag-aaralan natin ngayon, ito yung course goal natin, pag-aaralan natin ngayon yung essential life-giving connection to Christ na gumagawa sa spiritual growth na possible and natural. I believe na ang discipleship sana is natural. Kasi tayo, natural naman pag ang pagpapalaki ng isang bata, sa akin tatlong anak, I don't know sa kina pastora, malalaki na yung mga anak nila, and natural naman the concept of making disciple is similar to growing a child. And hindi naman natin kinukurikulum yung mga anak natin. But I think growing spiritually is somehow similar rin sa konseptong ito. So, nung huling session natin, pinag-aralan natin itong foundational shift. Pinag-aralan natin itong mga, ano yung konseptong pinaka-pinagbabatayan nitong discipleship. Ang pag-aralan natin yung tatlong pinaka-pundasyon, which is repentance, yung faith, and lordship. So, na-breakdown natin ito. Repentance is the change of mind. Faith is yung paniniwala, pananampalataya sa Panginoon. And lordship is yung pagpapasakop sa Kanya. So, natutunan natin na ang totoong Kristyanismo ay nagsisimula doon sa supernatural na pakikipagpalitan sa Panginoon. So, sinusuko natin yung ating mga kasalanan kapalit ng Kanyang katuwiran. So, parang nililipat rin natin yung allegiance natin sa Panginoong Jesus. So, yan, sa session na yun, natukoy or yung punto doon sinasagot natin yung tanong na how does the Christian life begins? Paano nagsisimula buhay Kristiyano? So yun yung discussion natin last time. Ang pag-aaralan naman natin ngayon session na ito susubukan nating sasagutin yung tanong na how does this new life actually grow and thrive? So parang ayun, nakapagsimula na tayo sa buhay Kristiyano, or kung tayo sana na mga magiging discipler, leaders of the church, kung yung ginagabayan natin naipaintindi na natin sa Kanya ang repentance, what does it mean to believe in the Lord, na ipaunawa na rin natin sa Kanya yung pagpapasakop sa Panginoon. Now, paano ngayon yung paglago niya? How does this new life actually grow? Paano siya lalago sa pananampalataya in this relationship with the Lord? So, ayan, minsan may maraming mga gap sa pagkaunawa sa ating pagiging Kristiyano. So, alam nila kung paano magsimula. Natututunan nila paano magsimula, tanggapin ang Panginoon, talikdan ng mga nakaraan,
mananampalataya sa kanya and then magpasakop sa kanya, pero they just don't know how to continue. Paano magpatuloy sa pananampalataya? And yun yung minsan. So nailalatag yung pundasyon. Kung bahay sana yung gagamitin natin na imagery or metaphor, nailatag yung pundasyon, pero hanggang dun na lang. So, ayan. Example dito, nung Martes, nasa Manila ako. So, ayan, kasi binabalikan ko sa Manila yung mga, syempre, mga past na sumasakay ka ng jeep, sumasakay ng LRT, parang balik ala-ala ba sa Manila. So parang umakyat ka sa palapag yung station ng LRT, hindi mo naman alam kung paano pumasok doon. So parang gano'n, nandun ka na sa platform ng tren sana, pero hindi ka makapasok doon because wala ka nung ticket or yung card. So hindi mo alam kung paano magpatuloy, paano mapunta sa isang istasyon sa kabilang istasyon kung saan yung patutunguhan mo. So maraming Kristiyano na gano'n, and that is the role of us na being equipped to become disciplers. Paano natin gabayan yung mga ibang mananampalataya na mag-move on or lumago sa kanilang pananampalataya. So, dahil ganon, maraming mga tumatanggap sa Panginoon ang sisigla nila, ang sisigasig nila nung simula. Kaso, dahan-dahan na bumabagal na sila sa pananampalataya hanggang sa nawala rin. So, hindi rin lumago sa pananampalataya, nawala rin. So, napakahalaga kasi madali lang yung proclaim the gospel. Madali lang ipaunawa ang magandang balita. Actually, ang mahirap na trabaho is in the making disciples, into making them grow into mature Christians. So, ang trabaho, ang role ng session natin ito, i-bridge yung gap na yon. So, paano natin palalaguhin ang mga mananampalataya? And we reflect on our growth also. So, Sister Joy is, I think, matagal ka na rin Kristiyano, si Pastora Jobeline and si Kuya Francis, and matagal na kayo sa pananampalataya. And ang pinag-aaralan natin dito to reflect on these things para sa mga susunod pa na mga ihahandle natin na gagabayan natin sa pananampalataya is mas magawa natin ng mas mahusay pa. At mas magabayan natin sila sa mas magandang paglago. So ayan, magmumove tayo ngayon from the foundation patungo sa yung mismong continuation. So pag-aaralan natin itong concept of abiding. Ito yung abiding kasi ang pinaka-text natin yung nandito mamaya babasa ko yung abide in me. So yung text na yun. So yung paano yung pagpapatuloy, paano yung pagsalalay, paano yung koneksyon sa Panginoong Hesus na nakakapagbigay ng buhay spiritual. So ayan, na hindi lang nagbibigay ng buhay spiritual, yung paglago mismo. Paano nangyayaring posible? So ayan. So pupunta tayo sa core concept. Nung bago maipako ang Panginoong Hesus, dinala niya yung mga alagad niya, yung mga dinidisciple niya sa isang garden. And maraming mga taniman ng mga ubas. And ubas is a vine, is a kind of vine. And yun yung ginamit niyang illustration to explain this discipleship. Kasi ginagawa niya sa mga disciples, pero tinuturuan niya sila at the same time kung paano mag-disciple. So, ayan, so gumagamit siya ng mga imageries para maipaunawa sa kanila yung concept. So, titingnan natin yung true nature of the Christian life. So, ayan, pero bago tayo pumunta sa mga parang methods or pag-unawa dito sa bagay na ito, kailangan maunawaan natin kung ano talaga ang pagiging Kristiyano or buhay Kristiyano. Maunawaan sana natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi siya self-improvement
project. Hindi ang pagiging Kristiyano ay hindi parang self-help ba na pagpapahusay ng kalidad ng buhay. Hindi ganoon eh. Hindi hindi pag-aaral ng good manners and right conduct. Hindi ganoon ang church. Hindi ganoon. So hindi rin itong moral renovation program or yung tawag ng gobyerno natin, moral recovery program. Hindi siya ganoon. Hindi niya tayo nililinis lang. Hindi rin ito isang religious duty list na parang may sinusunod ka ng mga listahan ng kailangan mong sundan. Hindi ganon. Hindi religious thing ang pagiging Kristiyano. So, hindi rin ito kurso na nag-a-accumulate lang tayo ng knowledge or information. So, ang buhay Kristiyano, ang pinaka-essence nito, ang pinakakahulugan nito ay yung pamumuhay, yung totoo or parang organic kasi yung parang ano bang Tagalog natin sa organic, parang tapat or yung pakikipag-isa sa isang tao, isang persona, si Jesus Christ. Paano makipag-ugnayan sa kanya? Paano mamuhay ng kasama siya? Kasi si Jesus Christ is a true person. We feel His presence through the Holy Spirit. Hindi siya historical person in the sense na kwento lang siya ng nakaraan. No. Tayong lalo na sa ating mga Pentecostals, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Sa ating mga devotions, na-experience natin siya. So, totoo siya. So, yun. Paano yung buhay Kristiyano ay pamumuhay ng nakaugnay sa Panginoong Hesus. Yun yung kahulugan na gagamitin natin sa buhay Kristiyano. So, Christian life is a living organic union with a living person, Jesus Christ. So, ayan. Good evening, Pastor Eleuterio. So, ang pinaka-passage natin dito, balikan nyo later ang verse na ito. Pero nais kong basahin ito sa Tagalog. Nandiyan yung English, pero gagamitin ko yung wika natin. Saglit, bubuklatin ko lang yung electronic Bible ko. So, ang pinaka-text natin is John chapter 15. John chapter 15 verse 1 to 8. So, gagamitin ko yung nung Biblia magandang gamitin natin. Ang salita ng Diyos. I think ang salita ng Diyos. Parang it's a kind of new international version sa Tagalog. So, ayan. John chapter 15 verse 1 to 8. Babasa ko sa Tagalog. Sinabi pa niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. So yan, verse 7, mananatili kayo sa akin, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo
Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga alagad kayo. So, yan. Maraming bagay na kailangan nating i-unveil sa pamamagitan ng verses na ito. May mga iba't ibang bagay na pag nilay-nilayan natin sa several verses na binasa natin. So, minsan sa ating buhay Kristiyano, parang we are trying hard. Parang nagpapakabait tayo. May kanta nga na Tagalog na yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So parang nag-e-exert tayo ng effort trying to become a Christian. So, minsan ganun yung konsepto ng maraming Kristiyano, pero ang tinuturo ng salita ng Panginoon hindi trying harder. Rather, ito ay pananatili, being connected sa Panginoong Jesus. Ang question, madaling sabihin ito, pero paano natin ituturo? How do I connect with the Lord Jesus Christ? Itatanong ng mga sa atin siguro, kabisado natin. Pero sa mga baguhan, isaalang-alang natin na hindi nila kabisado ang mga konseptong ito. Sa atin, matagal na tayo sa pananampalataya. So, yung mga basic sa atin, parang 1 plus 1 na lang sa atin . So, minsan, dinidismiss na natin yung 1 plus 1, 5 times 5, mga ganon. Pero sa mga baguhan na nag-aaral ng math, mahirap na konsepto yan kasi nagsisimula pa lang sila. So, ito yung ipapaunawa natin na ang pagiging Kristiyano is not about trying hard na maging magbabago. But actually, ang konsepto ay remaining connected. If we remain connected, parang natural lang na mangyayari yung pamumunga, pagbabago, yung transformation sa buhay Kristiyano ay natural na nangyayari pag connected tayo. So it's connecting ang concept ng discipleship, hindi trying harder. Okay, unawain natin yan. Pupunta tayo sa understanding the vineyard. Tingnan natin yung mga characters na tinukoy ng Panginoong Jesus sa mga verses na binasa natin. May mga characters dito. Tinutukoy niya na yung gardener or vine dresser, so ang tunay ang tagapag-alaga sabi sa Tagalog dito vine dresser. Yun yung Diyos Ama. So ayan, ang role niya, siya yung wise na sovereign gardener. Siya yung nagmamanage ng garden. At ang goal ng Ama ay mamunga sana, naway mamunga yung mga nakatanim doon. So, may kasangkapan siyang ginagamit, yung pruning knife. Hindi ko alam kung familiar kayo. I think si Sister Joy, ang pinaka-ginagawa ninyo minsan sa Dilan, I think agricultural ang pinaka-ginagawa. Minsan nagpruning Nakikita ko rin dito sa Banting minsan may mga biglang sanga kasi shoot off sabi nila. May mga sanga na hindi kailangan na biglang sulpot yung mga sangang yon pero hindi naman mamumunga yon. So pinuprune nila. So minsan ang ubas kasi habang mas maraming sanga, mas maraming possibility na ibunga. So alam nila yung pinuputol nila para create pa ng mas maraming sanga. Alam rin nila yung sanga na hindi na healthy or hindi siya nakakapamunga, tinatanggal na lang yon. So may pruning knife siya doon. So kung papansinin natin dito, yung pagpuputol ng Panginoon, medyo may masakit ang maputol. Masakit ang maputulan. Ang konsepto doon, may mga bagay sa ating buhay na nandun, pero hindi siya nakakapagdulot ng mas maraming bunga o resulta. So ayan, kasi ang goal nga ng Ama maging fruitful sana. Marami tayong maibubunga o result sa buhay natin. And para ma-achieve yung goal na yon, minsan kailangan niyang tanggalin yung mga bagay-bagay na nakakahadlang sa pagiging fruitful. So, 'yon.
Kung mapapansin natin, hindi ito minsan ayaw natin ng may mga bagay na tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin at masakit minsan. Masakit na hindi natin inaasahan na pero sa Panginoon tinatanggal niya yung mga bagay-bagay na yon dahil ang goal niya is fruitfulness. Minsan hindi natin naiintindihan, but in the long run, mauunawaan rin natin na yung mga bagay na tinatanggal ng Panginoon for our own good rin. So, ang purpose, may purpose lagi yung ginagawa ng Panginoon. Kung may tinatanggal siya, it's always for making us more healthy spiritually. It's on making us more fruitful. So yun lagi yung goal ng Ama. So may mga bagay-bagay talaga na pinopoint out niya sa buhay natin and tinatanggal. So ayan. Pag naunawaan natin yun, pag naunawaan natin yung purpose, yung goal ng Ama, mas pag may mga masasakit na pinagdadaanan natin and ayan, mas maunawaan natin and makapag-prepare tayo doon. And siguro maunawaan natin na pag may mga process na ginagawa ang Panginoon na gano'n, mas handa tayo and hindi tayo para reklamo. Okay? So, another character naman doon is Jesus. Sinasabi niya, siya yung vine. Siya yung puno ng ubas. Siya yung puno ng ubas. So, ang role ni Jesus Christ in this illustration na ginagawa niya, sa teaching niya ito, siya yung pinagmumulan ng buhay. Siya yung dinadaluyan ng nutrina, ng sigla or yung mga nutrients na nagdudulot ng buhay sa dulo. So parang ganon. So yun yung role ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. Siya yung source of life. So, ayan. At ang function niya, lahat ay dumadaloy mula sa Kanya. So, maunawaan natin yung explain ni Jesus dito. So, lahat ng mga sigla nating espiritual, lahat ng ating paglago sa espiritual, at lahat ng bunga, mga magagandang resulta sa buhay natin, ay nagmumula lahat sa Kanya. Okay? Hindi mo mapepersa yung sarili mong mamunga. Sa konsepto ng spiritual growth, ito yung explanation ng Panginoong Jesus. Okay? So, yung puno, hindi kanya sinasabihan na or minamandahan na mamunga ka nga. Hindi. Dudugtong ka lang sa Kanya, tatanggap ka lang sa Kanya ng nutrina or buhay, and naturally ang mga resulta sa buhay natin ay lalabas. So kung ang isang Kristiyano ay nakaugnay sa Panginoong Hesus, hindi mapapansin mo yan bilang ang pastor kasi dito si Pastora saka si Pastor Eleuterio. Mapapansin natin yan tayong mga pastor, napapansin mo yung mga miyembro natin na lumalago sa pananampalataya. Mapapansin mo yung bunga na nangyayari, yung mga changes sa buhay ng bawat isa sa mga miyembro natin. So ayan, hindi naman natin sila mapipressure na mamumunga. Pero mapapansin mo na yung laging nakaugnay sa Panginoon, alam mong laging dikit sa relasyon niya sa Panginoon, alam mong sila yung may pinakamalaking pagbabago lagi sa buhay. At ito yung ituturo natin sa mga disciple natin kasi it's not about the teachings. It's not about indoctrination. Of course, we study the words of God. Pero it's connecting with the person. At yung mga pinag-aaralan natin sa mga salita niya, na-i-apply natin sa buhay yung sabi nga niya, teach them to obey everything I have commanded you. Pag-aaralan natin yung salita niya, ina-apply natin sa buhay niya lahat ng natututunan natin, either sa Bible study natin or yung personal walk natin sa Kanya. Okay? So,
bukod doon, so may dalawa na tayo na tukoy na character sa binasa nating text. Yung vine dresser, yung tagapag-alaga, and then yung puno ng ubas. At ito yung pangatlong sa binasa natin, pangatlo ay yung branches. Tayo yun, yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Tayo yun, ikaw, ako. So, ayun, ang role naman natin, hayaan lang na dumaloy sa ating buhay, yung buhay spiritual na nanggagaling sa Panginoong Hesus. So we just allow that to flow in our life. So, ayan, wag mong pigilan. Pag may mga revelation ng Panginoon, natututunan mo na revelation niya, mga salita niya, pumunta ka sa simbahan at nararamdaman mong nangungusap ang Panginoon, hayaan mong dumaloy yun. Hayaan mong bigyan niya ng sigla yung spiritual natin na buhay. Tayo nga, for example, ako, si Pastor Eleuterio, si Pastora Jovi, mga pastor tayo. And ang nangyayari kasi, when we study the Word of God, parang pinapadaloy ng Panginoon yung mga salita niyang buhay sa atin. And dinadala natin sa ating mga pulpito. At ipinapahayag natin. Take note, hindi tayo yung source. Pinapadaloy natin yon sa buhay natin. And then pag nagmi-minister tayo, na ipapasa rin natin sa mga nasasakupan, mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And ayun, sa kanila, hindi rin sana nila pigilan yung pagdaloy ng buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Hayaan rin nilang dumaloy sa buhay nila nang magkaroon ng changes or fruits. So, may isa lang role tayo. Manatiling connected. Sabi manatiling connected. So, yung idea dito is yung fruitfulness natin, hindi natin achievement itong mga ito. Kaya hindi tayo makakapagmalaki na dahil ganito ako, dahil ganun ako. Hindi. Ang ginawa mo lang nanatili ka. Ang ginawa mo lang hinayaan mong gawin ng Panginoon yung pagpapadaloy ng buhay spiritual sa iyo. So, actually, that is the achievement of the vine. Achievement ng Panginoon yon. Achievement ng Panginoon yung kung babalik tayo sa topic natin noong last session, yung parang nagpasakop ka lang, hinayaan mo lang siyang maging Lord sa iyong buhay, hinayaan mo lang dumaloy yung mga kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. And yung mga pagbabago sa buhay natin, hindi natin achievement yun. Achievement ng Panginoon, siya yung bumabago sa atin. Siya yung nagbibigay ng spiritual na sigla sa atin. So, ayan, achievement ng Panginoong Hesus yun, yung vine, sa pamamagitan natin or through us. So, ayan. So, hindi mo mapwepersa. Ito, minsan, may mga pastors na laging galit sa simbahan. Pinepersa yung mga tao na magbago kayo. Pinepersa yung mga tao na Kristiyano kayo, tandaan ninyo. Pinepersang mag-bear fruit. Hindi mangyayari yun. Kahit sigaw-sigawan mo yung mangga kung hindi niya season, hindi mamumunga yan. So parang ganun. Ang isang puno, namumunga ng natural yan. So, ayan, hindi ganun. So, kasi pag ganun, pag pepersahin natin mamunga ang mga tao, alam nyo, ang ma-produce natin sa church, mga Pharisees, mga plastic. Kasi dahil nandun ka, magpapanggap sila. Parang ganun. Kukuha na lang ng mga peking bunga and then magsabit-sabit doon. Kasi, pinepersa natin sila. So, ayan. Pero, pag itinuturo natin sila on how to connect with the Lord, kaya sa church, I just keep on teaching. Of course, there are times that we rebuke people. But minsan, did we even explain to them kung paano yung mga sinasabi ng Panginoon, paano padaluyin, paano pasakop sa Panginoon?
So, ayan, nagmamanifest lang, lumalabas lang yung mga bunga kapag pinadaloy natin yung mga kagustuhan ng Panginoon, yung buhay na nanggagaling sa Panginoon. So, ayan. So, ayan. May reflective question dito. Pwedeng magsulat kayo later sa notes dito. Sulat ninyo yung mga notes ninyo, yung mga sagot ninyong personal sa inyong mga devotion. So, ito. Sa kasalukuyang season ng iyong buhay, ano yung mga bagay na posibleng pinuputol ng Panginoon sa kasalukuyan? Pinuputol ng Diyos sa ating buhay. May mga bagay ba na napapansin mo na tinatarget ng Panginoon na maalis nawa? Pinu-point out niya sa buhay natin. So, ayan. Another, ano yung sa tingin mo parang masakit? Masakit bitawan, masakit tanggalin, pero alam mong mas magiging mabunga ka, mas magiging maganda kang, mas magiging masigla or maliwanag yung buhay mo. So, parang ganon. So, pag-isipan natin yung mga yon, pag-isipan natin yung mga bagay-bagay na yon na pino-point out ng Panginoon sa atin. Okay? So, ayan, usad tayo. Itong binasa nating text, dito, yung pinaka command dito ay yung abide, manatili. So, ayan, manatili, the Greek word menyo. So, ayan. Alam niyo itong binasa natin, kung titingnan mo sa Greek language, sa 8 verse na ito, 11 times na binanggit ito. So kung gagawa ka ng word study dito, alam mong ito yung keyword. Alam mong bakit inuulit-ulit ng Panginoon ito. Ito yung gusto niya, pag inuulit-ulit ang isang bagay, ito yung gusto niyang maunawaan natin. Highlighting, sabi. 'Di ba pag nagbabasa tayo ng Bible, bumibili tayo ng highlighter. Bakit mo kinukulayan yung mga words or mga verses sa Bible? Dahil gusto mong ma-highlight yon. Na pagbuklat mo ng Biblia, makukuha agad ang attention mo doon na maaalala mo na nangusap ang Panginoon sa verse na yon. Parang that verse is stand out sa iyo. So parang ganon. So si Jesus Christ, iniha-highlight niya itong word na abide. So anong ibig sabihin nito? So may mga ilan dito, pwede niyong gawing sermon ito. Ayan, what does, ano yung mga possible ibig sabihin ng abide? So ayan. Pwedeng in the Greek word, pwede siyang in the concept of place. Ang sinasabi nito manatili ka kay Kristo. Gawin mo si Kristong tahanan mo. So kung bahay sana ang pinag-uusapan, gawin mo si Kristong bahay mo, tahanan mo. Hindi yung bumibisi-bisita ka lang. Ang sinasabi niya, manatili ka dito, you dwell in it. So, hindi siya bahay ng kapitbahay mo na pabisi-bisita ka lang. Ang gusto niya, ang concept na abide, gawin mong tahanan ng ang Panginoon. So, ayan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sabi, abide. So, gawin mong tahanan doon, manatili ka doon yung tahanan mo. So, that's in the concept of a place. Now, in the concept of time, ang sinasabi rin ng abide in the concept of time or context of time, continuous sana. Abide, hindi yung pumunta ka lang saglit. Hindi, ang konseptong kino-communicate nito, nagpapatuloy, tumatambay, hindi paalis-alis. Continuing or ongoing state, yun yung kwan. So, hindi pa minsan-minsan lang, but sustained connection. Isipin mo, familiar naman siguro tayo sa grafting. So, naisip mo, i-graft yung buhay mo sa Panginoon. So, i-graph mo. So, dinugtong yan. Tapos, tinalian yan, binalot ng para kumapit yon. Tapos, bukas, naisipan mo, tanggalin na naman. Tanggal, balik. Minsan, hindi dadaloy ang buhay doon hanggang sa mamatay yon.
hanggang sa mamatay. This is the concept na kino-communicate ng Panginoon. You need to abide continually para dumaloy yung dugtungan na hindi natural. Dugtungan doon, maghilom yon, mabalot yon ng new skin, and pagbalot na yon ng new skin, maganda yung flow ng yung nutrient or yung dagta ng halaman na nagdadala ng nutrina na dumadaloy doon. So, yun yung ibig sabihin nitong concept ng abide in the context of time. Now, in the context of relationship naman, so tingnan naman natin in the context of relationship, ito ay posture ng pagiging dependent. Pagsalalay, parang lordship rin ito. Parang yung concept ng lordship na diniscuss natin nung huli. So, ayan, itong sanga na ito sa puno, parang hinahayaan mo lang na dumaloy. Hinahayaan mong dumaloy. So parang sumalalay ka talaga na without Christ, you are nothing. Actually, binanggit ni Jesus Christ yung text natin sa huli sa verse 8. So, verse 8 ba yun? Yung sapagkat wala kayong verse sa dulo ng verse 5 yun. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yun yung sinabi ng Panginoon dito. So, yung pag-connect natin and pagsalalay natin, so yung buhay spiritual natin is pagsalalay sa Kanya. So, may possible na mangyayari, may possible na pangyayari or mangyayari sa mga tumatanggap sa Panginoon. May mga Kristiyano tumanggap sa Panginoon who abided in Him at may mga hindi nag-abide sa Kanya. Maraming imagery ang ginamit ng Panginoon dito. So, mapapansin ninyo, ginamit niya rin minsan yung the parable of the seed na yung isa dumapos sa daanan, kinain ng ibon. Yung isa dumapos sa batuhan and ayun, tumubo naman pero mababaw yung ugat dahil sa batuhan. Nung dumating ang mga hirap ng buhay, init, sunog na. So, yan. Yung isa naman, dumapo sa maraming mga tinik-tinik, mga hindi ka nais-nais na halaman. Na paglago, okay naman, lumalago naman. Pero hindi niya maabot yung full potential niya in Christ dahil yung cares of this world, sinasakal yung paglago niya. Okay? So yung susunod naman dumapo doon sa magandang halaman. So pwede nating gamitin yung concept rin na yon na picture of those who abide and not abide. Magkaiba lang kasi yung ginagamit ng Panginoon na imagery, but the concept is the same. So sabihin na natin yung mga itong not abiding yung mga dumapo sa kung ano-ano maliban sa matabang lupa. Itong abiding in Him naman, ito yung talagang dumapo doon na nag-ugat, then lumago, namunga. So, ayan, it produces 100-fold. Yan yung tinuturo ng Kwan. So, itong abiding in Him, connected siya sa vine, connected sa Panginoon. So, hindi lang minsan, hindi lang nung tinanggap niya na sa panalangin na connected siya, but he remains so connected to the vine. Ito naman yung pa-disconnect, patay sindi. So, yan, paalis-alis, nawawala-wala. So, dito, yung connected to the vine, tumatanggap siya ng buhay, hinahayaan niya talagang dumadaloy at ang resulta ay namumunga. Ito, ayan, mamaya, nire-resurrect na naman. I-resuscitate na naman. Yung pastor sinusubukan na namang bukayin spiritual. So parang ganon, ginagabayan na naman na magsisimula muli. Parang ganon. So nagwi-wither siya, natutuyo siya. So ayan, ito ang resulta, namumunga ng marami. Yan kikita natin sa verse 5. Ito naman, yung sinabi natin, binasa rin natin sa dulo ng verse 5. You cannot do anything. Walang nangyayari sa iyo kasi wala, paalis-alis ka Hindi dumadalo yung buhay. So dito, ang pinaka-resulta,
Ayan, masiglang buhay at lumalago. Dito, wala. Natutuyo hanggang sa, ayan, wala nang in the end, susunugin na lang, walang silbi. So, ang kino-communicate ng Panginoon dito, idini-describe niya, hindi ang description ng Panginoon dito hindi yung super Christians versus regular Christians. Walang gano'n. Walang gano'n. Super Christians or regular Christian. Kayo kasi mga pastors kayo. Hindi. There's only one thing. Either you are Christian or not. Ang dinidescribe niya, yung genuine Christian, ang dinidescribe niya ay yung konektado. Yung tunay na Kristiyano ay yung konektado sa Panginoon. Yung huwad na Kristiyano or huwad na Kristyanismo, relihiyon lang yan. Nagsisimba naman, pero actually disconnected siya sa Panginoon. So, I think na-experience natin yan yung noong mga bata-bata tayo. Pumupunta ka sa simbahan, ginagawa mo yung mga tradisyon natin. Nagsisimba, kumakanta ng mga papuri sa Panginoon. Pero ang nangyayari wala, disconnected ka naman. Hindi ka naman hindi mo nararamdaman ang Panginoon, parang ganoon. You just ayan. Walang buhay, parang gano'n. Tuyo ka spiritual kahit pumupunta ka. Kasi relihiyon lang yung nangyari. Hindi ka konektado sa isang persona na kinukonektahan sana natin, ang Panginoong Hesus. Okay? So, ito, mag-reflect tayo ulit. Mag-reflect tayo. So, ayan. Minsan, ang bawat isa sa atin, nakakaramdam tayo minsan na spiritually dry or nagiging stagnant ang buhay natin. And this is a question na diniscuss rin namin sa online class kagabi sa Hong Kong, na may isang tanong kasi pinost ng isang pastora na bakit kaya ang mga church nagiging stagnant? So, yan. Somehow ang sigla ng church tapos nagiging stagnant. So, sabi ko, mahirap atang sagutin 'yan. Pero may katotohanan 'yan. Kasi even in the book of Acts, ang sigla ng church sa book of Acts, ang sigla ng evangelization nila and proclamation nila, ang daming missionary trips ng mga apostles. But pagkatapos ng mga around 70 years, makikita mo na yung church kino-confront ng Panginoon sa book of Revelation. Si Ephesus, sabi, okay ka, ang ganda ng mga doktrina mo, ang sigla mo, ang dami mong ginagawang mga activity, busy ka sa ministry. Pero may isa lang akong pinupuna sa'yo. Yun yung sabi ng Panginoon. Hindi na kasing gaya ng dati yung sigasig mo. So, you've left your first love, sabi ng Panginoon. So, repent, sabi niya, and reflect, repent, and then go do what you are doing before. So, mapapansin natin na yung mga church, nag-stagnate sila. So, sabi ko, mahirap sagutin yan. Mas maganda sigurong itanong, sabi ko kay Pastora, yung, bakit ako nai-stagnate? Kasi kung yung church, kung ano-anong maituro natin, nasisisihin natin yan. Pero pag gawin nating personal, bakit ako nag-i-stagnate? Bakit ako natutuyo spiritual? So, hindi yung pagpupursigi. Minsan, we try harder. We go to the church and then kung anong ginagawa natin, you sing louder and parang wala pa rin. So, I think going back and reflecting, maybe ginagawa natin ang ginagawa natin. We are busy in our ministry, ginagawa natin yung mga nakasanayan natin ginagawa. We sing songs to the Lord, we preach, yung mga assignment natin in the church. Pero hindi natin namalayan na disconnected na tayo sa Panginoon. Isang secret ng Panginoon, it's an open secret ng Panginoong Hesus. Nang nagmi-minister siya dito sa lupa, ang mapapansin natin sa kanya is how he always wake up early and then go and pray to the Father. Lagi siyang connected sa Ama. Lagi siyang connected sa Ama. So makikita natin yon always sa buhay niya.
before doing anything, he starts with that, the connection. Minsan, sobrang abala natin sa mga gawaing spiritual, gawaing simbahan, detach na pala tayo sa Panginoon. So, nadadry tayo. So, parang padaloy ka ng padaloy ng buhay sa ibang tao. Pero, disconnected ka na sa source ng buhay. So, ayan. I think, pag i-stagnate tayo sa buhay, ang unang balikan natin is, nakaligtaan ko na ba ang tumambay sa iyong presensya, Panginoon? Pabisi-bisita na lang ba ako? Pangilan-ngilan na lang ba? Disconnected na ba ako? So I think that is the point. Yun siguro ang pinakamalaking dahilan nito. So even hindi tayo excuse ng mga ministers. Sometimes we experience this. And yan, when we reflect, yun ata. Naging sobrang abala sa ministry na walang oras sa king. Very busy in the kingdom, sabi nila, that it already has no time for the king. So, yun siguro, yun yung reflection ko dito. Hindi tayo excuse ng mga ministers. And yun, pag nakakaramdam tayo ng dryness, I do not look at dryness na negative. I take that pag nakakaramdam tayo ng dryness, di ba, pag nauuhaw ka, alam mong siguro na dehydrate ka. So, that calls us to drink. So, pag nakakaramdam tayo ng dryness, that is a good alarm na you need to do something. You need to reflect. You need to go back to the Lord. You need to connect again. So, mabuti nga, nagda-dry. Hindi namamatay agad. The dryness, pag na-realize mo, the realization of spiritual dryness is a very great blessing because that is a warning and it calls our attention to go back to the Lord. Connect. So, yun yung makikita kong reflection dito. And, ayan, tayong mga discipler, kailangan rin natin ituro yung mga practical things sa mga nasasakupan natin, mga ipanagkatiwala sa atin ng Panginoon na i-disciple. How to abide? Kasi going back nung mga bago tayo sa pananampalataya, hindi rin natin alam. Paano mag-abide? Minsan kasi, pinipresuppose natin na alam ng mga tao. But sometimes we just need to teach the basics. So, ayan, hindi natin i-presuppose na alam nila agad. So may mga practical dito, practical na titingnan natin. Tinuro ni Jesus Christ sa kanyang word. So, una, abiding in His word. Abiding in His word. The life-giving sap. Ito yung dagta na dumadaloy. Actually, yung abiding is yung pananatili sa salita niya. So, sabi sa John 8:31-32, if you abide in my word, you are truly my disciples. So, tumatambay ba tayo sa salita niya? So, matatandaan natin si Joshua, noong tinatawag siya ng Panginoon or nung na-appoint siya na leader, kapalit ni Moses, ang pinaka-instruction ng Panginoon sa kanya is meditate on His words day and night. It's like this is what Jesus is saying here. Abide in His word. Ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon? So, kung talagang alagad ko kayo, manatili kayo sa mga salita ko. So, yun rin yung sinasabi ng Panginoon nun kay Joshua. And, pag nanatili tayo, sabi, if you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Sabi that. Si Joshua, pag i-meditate niya yung words of God, yung mga instruction ng Panginoon, yung laws na sinatawag nila sa Old Testament, magiging successful siya sa lahat ng gagawin niya. So, yun. Kaya nga nung sinakop nila yung city of Jericho, dahil sinusunod nila yung mga instructions ng Panginoon. So, nung pupunta ulit sila sa giyera doon sa Ai,
may instruction na hindi sinunod ng ilan. So, ayan si Akan. Sabi kasi ng Panginoon, huwag kayong kumuha ng yung mga spoils ng war, pupunta yan sa treasury ng tabernacle. Pero nagtabi sila. So, parang ang nangyari sa kanila nagapos sila ng spirit of defeat. Talunan sila. What's wrong? Yun yung tanong ni Joshua What's wrong? Bakit tayo natalo? Paano pa tayo nito? Hindi na tayo kinakatakutan ng mga tao dito. So, tapos tayo nito. So, yun. So, they scrutinize the word of God and may mga instruction na hindi nasunod. So, hinanap nila yon and that freed them from that bondage of defeat. So, nung inayos nila yon, pinarusahan nila in-address nila yung problem kay Akan, and the Lord freed them, and then pagpatuloy nila yung invasion nila. So ayan, parang yung word of God, parang dextrose. Sabi ko nga yun kasi yun yung nagbibigay buhay sa atin talaga, yung words of God. Sa Psalms, maraming reflection dyan regarding the words of God, na para silang mga puno na nakatanim sa tabi ng tubig, na kapag kahit tag-init, hindi natutuyo ang kanilang mga dahon at namumunga sila, parang gano'n. So, daming salita ng Panginoon na regarding those who embrace the word of God. I love your words, sabi doon. So, ayan, thy words is like a lamp upon my feet. So, yung mga words na yon sa verses natin sa Psalms. So, parang dextrose. So, yung ginagamit na illustration dito, parang dextrose. Kunti-kunting patak yan. Paggising mo sa umaga, for example, sa aking cellphone, pag buklat mo ng aking, doon ko kung makikita ninyo ang aking cellphone. Pag buklat mo dito sa una, may verse of the day. So, may lumalabas doon. So pag buklat ko, nakita ko first of all, ang verse of the day ngayon dito sa app ko sa Bible is 1 Samuel 2 verse 2. Walang ibang banal maliban sa iyo, Panginoon. Wala kayong katulad. So, ayan. Wala kayong katulad, walang batong kanlungan na tulad mo, aming Diyos. So that's verse. So walang ibang banal maliban sa iyo. Wala kayong katulad. Walang batong kanlungan na tulad mo, aming Diyos. So, kung meditate ko ito, ang Panginoon ay isang matatag na kanlungan na siyang pwede nating takbuhan. So, ayan, yun is another drop sana ulit mula sa spiritual dextrose na nagtitreat sa ating spiritual dehydration and nagbibigay sa atin ng nutrients, di ba? Pag may sakit tayo, pumupunta sa hospital, dinidextrose tayo. Kasi may mga kulang na nutrients sa katawan natin and they try to address that using the IV drip. So, yun. Dinadaan na nila sa ugat para mabilis, direkta. So, parang ganun, spiritual transfer. So, hindi ka, pag dehydrated ka, hindi ka iinom ng isang lunok na isang galong tubig. So, isa sa isang week, tapos na yun. So, ganun minsan ang ginagawa ng mga Kristiyano. Parang pupunta sa simbahan, tapos iinom ng isang drum na tubig. And yun na yung sustenance niya sa buong linggo. Matutuyo. Baka malunod ka pa sa ang word of God, ang illustration na binibigay dito is parang IV drip sana. Continuous yan. Continuous. Konti-konti. Paggising mo sa umaga, meditate on the word of God. So, kung i-goal mo sana na 1 chapter a day. 1 chapter a day. Bago ka aalis, let the word of God magbigay na naman ng yun, dahan-dahan nare-renew yung buhay natin, yung mindset natin. So, yun. Parang ganon yung concept dito. Huwag kang iinom ng isang drum, isang beses sa isang linggo. Mas maganda yung, di ba, ang instruction nila sa atin
8 glasses of water every day, inom lang ng inom. Inom lang ng inom. At least 8 glasses of water a day. Huwag yung inumin mo na yung isang timba sa isang inuman. Hayaan mo na yung Word of God, inom ka. Di ba pag nagwa-water therapy tayo, inom ka and the Word of God will wash you. Lalabas na naman yung mga marurumi sa ihi mo, sa pawis mo, sa dumi mo. So parang ganon. Ganon yung parang wina-water therapy tayo, tinitherapy tayo ng Panginoon ng salita niya. So, yun yung one way of connecting with the Lord is abiding in His Word. So, ayan. May mga practical methods dito. Hindi ko na i-discuss itong mga to. Kasi kakain ng oras natin. Yung soap. Pwede din yung ituro. Bibigay ko yung notes. Pwede yung i-print later. Turo nyo ito. Paano pag-aralan ang mga simple verses. Itong soap method. Scripture, observation, application, prayer. Pag-aralan nyo na lang yan. Approach, and then you observe. Yung tawag namin dito sa Bible School is OIA. Observe, investigate, and apply. So, OIA. So, ayan. Tingnan natin yan. Ituro natin sa mga dinidisciple natin kung paano pag-aralan ang salita ng Panginoon. May isang young people. Isang young people kami. Tinanong niya ako, Pastor, paano magbasa ng Biblia? Gandang tanong, no? Paano magbasa ng Biblia? Sabi ko, dali lang yan. Basahin mo. So, paano nga? Sabi niya sa akin. So yun minsan na tawag niya sa akin kasi kuya eh. Paano nga? Sabi. Paano ka ba magbasa ng libro? Sabi ko sa kanya. Ang ginagawa kasi ng maraming Kristiyano, pag nagbabasa ng Biblia, buklat dito, basa, tapos kung ano, pag walang tama sa kanya, bubuklat na naman ng libro. Hindi ganyan. If possible, read. Di ba pag magbabasa tayo ng libro, umpisahan mo sa simula? May storyline yan eh. May storyline. Sundan mo yung kwento. Intindihin mo kung anong nangyayari sa kwento. Bakit sinusulat tong mga to? And then later, marirealize mo nangungusap ang Panginoon sa mga verses, sa mga kwento, sa mga malaking picture, illustrations doon. Mapapansin mo na magkakaroon later ng meaning yung mga binabasa mo. So, parang pagdating mo doon sa isang book, parang familiar to, parang nauulit. Parang paulit-ulit lang yung sinasabi ng Biblia, pero iba't ibang illustration, iba't ibang tao. Alam mo, iisa lang ang kino-communicate ng Biblia. Yung nag-seminar dito sa Banting, sabi nila, 6 acts lang yan. 6 lang na punto yung tinuturo ng Biblia. So, ano yung 6 na punto? Una, creation. Nilikha ng Panginoon ang buong mundo. At yun yung time na ang tao at ang Diyos ay may magandang relationship. Maganda ang ugnayan. Walang problema. Kaso, ang problema, nahulog ang tao sa kasalanan. Yun yung time na nasira yung ugnayan. Okay? So, wala na. Putol na. Pangatlong act na tinuturo ng Biblia, ngunit may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos na pinangako niya sa mga tao. Actually, pinangako na sa garden, pero ang ginagamit nilang kwento dito ay yung kwento kay Abraham. Pangako na i-restore ng Panginoon ang mga bagay-bagay na nasira sa pamamagitan ng descendant ni Abraham. Okay? So, and then pang-apat na act is nung binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, yung descendant ni Abraham, singular, si Jesus Christ, para sino mang manampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So parang the restoration. So yun yung pang-apat na act. Yung panglimang act, the book of Acts, yung panglimang act, pag yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus, nagsimula silang yung growth na tinatawag nila. So restoration, and then yung growth. Lumalago pag ibinabahagi natin yung konsepto ng yung kaligtasan ng Panginoon, yung magandang balita. And then pang-anim na act yung pagbabalik. Yung pagbabalik ng Panginoong Hesus para minsanan nasirain ang kapangyarihan ng kasamaan.
and restore everything. So yun yung kwento, mapapansin mo na paulit-ulit lang yung mga prophecies na yan. Yan ang kino-communicate ng Bible. So sa 6 acts na yan, sa 6 na punto ng kwento, nasaan tayo? So nandito na tayo sa panglima. So ayan, sa panglima kasi, nandito na tayo sa growth. Binabahagi yung magandang balita sa going into all the world and preach the gospel. And as we go and abide in Him, proclaim, abide, hayaan nating dumadaloy sa atin yung magandang balita and lumalago rin tayo sa pananampalataya. At hinihintay na lang natin yung panghuli, yung babalik ang Panginoon para ibalik ang lahat ng sinira ng kasalanan. So, ayan. Mapapansin mo later na yon. Yung buhay mo, similar rin doon. Similar rin. Maraming sablay sa buhay natin. Maraming sinira natin sa buhay natin. Pero, nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya, may restoration, may forgiveness, nare-restore tayo. And then, lumalago tayo sa pananampalataya as we grow and let that word of God abide in us, change us, transform us. Hayaan nating dumadaloy, nababago yun. At nag-i-struggle pa rin tayo, pero hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon at malapit na yon. We have a hope na malapit ng maayos ang mga bagay-bagay. Okay? So, pag-aralan na lang ninyo itong may reflection dito. What one practical obstacle that keeps you from consistently abiding in God's Word? Anong obstacle natin? Oras, walang oras, maraming distractions, hindi alam kung paano. So, ang suggestion ko dito, time. Siguro sa akin, most of the time, ang ginagawa kong devotional ko for example, matapos ako sa lecture dito, mamaya, mga 11 o'clock, tulog na ang lahat, tahimik na. Yun yung time kong nagre-reflect. Or pag naghahatid ako ng mga bata, minsan, pagbalik, dahan-dahan akong nagdadrive, nagme-meditate ako on the way. Or pag nagdadrive ako ng sasakyan, kung saan man pinupuntahan, nagme-meditate ako, nagpe-play ako ng music, or piniplay ko yung audio Bible, and then nagre-reflect ako. So, find time na, may oras ka and then wala kang distraction. Not knowing how? So, yun, start with one verse. Wag patalon-talon. Kung sinimulan mo ng Genesis, tapusin mo yung Genesis. Kahit 1 chapter per day. So, ayan. Diretso hanggang sa, ganun ang pagbasa ng Biblia. Hanggang sa, matapos mo ang book per book. So, ayan. Gagawin natin yan later pag nasa course na tayo na Old Testament survey and New Testament survey. Iisa-isahin natin yan, book per book. So, magkakaroon tayo ng survey knowledge. Okay? So, tingnan natin. And pangalawa, yung una kanina is abiding in His Word, the life-giving sap. Pangalawa, abiding in prayer. So, paano tayo nag-a-abide? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ngayon naman, pangalawa is sa pamamagitan ng prayer. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya nakaraang historical person. Ang Panginoong Hesus ay totoong person. We can talk with Him. We can pray to Him. We can communicate to Him sa mga prayers natin. Kaya nga pag nagko-communicate tayo sa Panginoon, we always end up in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We can communicate sa Panginoon, and through the presence of the Holy Spirit, we feel Him. We experience Him. So, ayan, abiding in prayer. So, John 15:7, yung binasa natin kanina. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Itong part na asking, prayer na to kasi kinakausap mo siya. So, nasasabi mo na, pag nasusundan mo, yun, nagnanatili ka sa Kanya, faithful ka sa Kanya, and then tumatambay ka, pinag-aaralan mo mga salita niya, and then sa mga nakikita mo sa salita niya, na-observe mo yung mga katangian niya, Lord, binigyan mo siya ng ganito. Humingi sila at binigyan mo, nababasa ko itong mga kwentong to. Kung hihingi ako, bibigyan mo rin ako nito. Parang ganun. You start also, sa mga nababasa mo, nagre-reflect ka and you start communicate to the Lord. At dahil nakakaaya ka sa Panginoon, nag-a-abide ka, sabi dito, it will be done for you. That is a promise. That is a promise to be. So, yan.
So, ang nagsimula lang dito, pag nag-a-abide ka sa Kanya, and hinahayaan mo yung salita niya nag-a-abide sa'yo, pag humihingi ka, gagawin niya sa'yo. So, ayan. That is the pattern of the John 15:7. You can make that as a sermon ulit. So, ito, hindi blank check ang prayer. So, in, yung words niya, pag nag-abide sa atin, nag-a-align kasi nag-a-align tayo sa mga desire ng Panginoon. So, actually dito sa Tribal Gospel Mission, ang vision natin, ang tema or vision natin sa 2030, itong decade 2030 is alignment with the end time program of God. Habang nag-a-align ka sa Panginoon, habang nananatili ka sa salita niya, mapapansin mo na yung mga desire mo nag-a-align sa Kanya. Nag-a-align sa Kanya. At yung mga hindi na mga selfish prayer yung hinihingi mo, hindi na mga grocery list. Yung hinihingi mo na yung mga kagustuhan ng Panginoon. So sabi dito, prayer becomes less about changing God's mind. So hindi yung pinagpapapilitan mo na yung mga kagustuhan mo sa Panginoon. So nagbabago ka, natatransform at nagiging more aligned. Lord, baguhin mo ako. Gawin mo pa akong mas kaaya-aya sa iyong kaharapan. Gawin mo akong kasangkapan na pwedeng maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. So parang ganun na yung mga prayer mo. At yun, nakikita ng Panginoon and i-grant niya yung gusto mo. So parang ganun. Hindi mga selfish. Sabi ko, hindi ito blank check na kung anong gusto mo, ihihingin mo. So kahit kulit-kulitin mo ang Panginoon, kung hindi niya kagustuhan, wala yan. Ang Panginoon, pag kagustuhan niya, pag hiniling mo, ibibigay niya. So yan, makikita natin sa mga salita ng Panginoon yung mga bagay-bagay na kagustuhan ng Panginoon. And then we start praying for that. Lord, use me for your glory. So, parang si Isaiah, send me, Lord. So, parang gano'n. Okay? So, ayan. Constant conversation. Abiding in prayer is like having your best friend with you all day. Tuloy-tuloy. Di ba sinabi ni Paul yung pray without ceasing? Do not stop. You always communicate. Ito yung napakaganda sa ating Pilipino. Sa ating mga Pilipino, mapapansin natin sa kultura natin, kahit ako, pagpunta ko sa Manila, papansin mo sa mga driver, bago umarangkada, yung sa harap ng sasakyan nila, may sinasabit na rosary or yung driver's prayer. Bago umarangkada, bago hawakan yung kambyo, umahawak muna doon. Bakit niya kaya ginagawa yun? So parang yun, taimtim yun na nangungusap sa Panginoon. Lord, protektahan mo ako. Iadya mo ako sa anumang kapahamakan. So parang ganun. Mapapansin mo, pag sumakay ka ng jeepney, may mga matatanda na babae na minsan nilalabas na nila yung kanilang mga rosaryo. Of course, Catholic context tong sinasabi ko. And then, pinapansin mo, diretso lang sila doon, nakakonsentrate sila hanggang sa makumpleto yung bead. Nananalangin. Minsan, nagkri-criticize tayo sa kanya, pero criticize tayo ng criticize. Nakarami na ng panalangin. So, but makikita natin sa kultura natin na ang mga tao ay pala dalangin. So, ayan, mapapansin mo, dumadaan yung jeepney. Pagdaan sa Quiapo, biglang yung mga tao, lahat ng katabi mo, biglang gaganon. Ano kaya, bakit sila nagganon? They remember to say a prayer to the Lord. Maraming beses napapadaan ako sa Quiapo, mga nakamotor. Nakamotor sila tapos itatabi nila sa tapat ng church. Marami akong nakukuha, nakataas yung kamay nila, nakaganon sa direksyon ng church. Alam mo, nananalangin yun. Nananalangin. So nakikita ko yung spirituality ng Filipino na kahit saan tayo na kinakausap natin ang Panginoon. Hindi tayo kagaya ng mga Koreano na naghahanap sila ng prayer mountain. Yung konsepto ng spirituality sa atin, God is in everywhere. God is with us. He is beside us or He is in us. Natural sa atin yung ganun. Kaya yung sinasabi nating taimtim na pananalangin. Kinakausap natin ang Panginoon. So yan yung sinasabi ni Paul, nakaka-relate tayo mga Pilipino, yung pray without ceasing.
Yung iba kasi sa mga Hudyo, nagpe-pray lang yan pag nasa temple 3 times na mananalangin sila. And it's always in the context of temple. Like tinuturo ni Paul is pray without ceasing wherever you are, whatever you do. For example, sina Kuya Francis, nagkakarga ng buko, mga ganon, nagbibiyahe. I-communicate, continue communicating with the Lord. So, kinakausap mo, Lord, tulungan mo ako. Nawa, Lord, pagdating namin dun, ang daming buyer na hindi na ako matagalan nito. So, parang ganon, yun yung kinakausap mo lagi ang Panginoon. So, ayan, ganun yung constant. So, pag-aralan nyo ulit itong notes natin, yung simple pattern of prayer. So, basics kasi yung mga bagong Kristiyano, hindi nila alam paano i-organize yung prayer nila. Pero syempre, bagong Kristiyano yan eh. Pero ang pakikipag-usap, bakit pag magkausap mo yung asawa mo or kaibigan mo, pinag-aaralan mo pa? Hindi. You just flow. You just talk because matagal na kayong magkakilala. So, minsan nga, hindi mo na iniisip kung basta nagkwekwentuhan na lang kayo. So, ganoon rin pag tumatagal ka sa relationship sa Panginoon. Pero yung mga baguhan, we need to teach them. You start with adoration, you worship the Lord, and then you confess things na sa tingin mo hindi ka aya-aya sa Kanya. Magpasalamat ka sa mga kabutihan niya. And then yun, pwede mo nang i-present yung mga kahilingan mo sa Kanya. Okay? So, ayan, minsan grocery list. Parang grocery list lang yung prayer natin, yung mga kahilingan natin. But anyway, yun yung dalawa. Abiding in His Word, abiding in prayer, and pangatlo, abiding in obedience. Yung mga natututunan natin, nababasa natin sa salita niya na nararamdaman natin na idinidirect tayo, we obey. Pag nananalangin tayo and may reflect siya sa puso natin na gusto niyang gawin natin, we obey. So actually, obedience is a proof of connection. So John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love. So obedience is both evident in abiding. So ibig sabihin, pag nag-o-obey tayo, na-strengthen yung connection. So yan, si Jesus Christ sa last command niya, teach them to obey everything I have commanded you. Napakahalaga nitong obedience. Pag hindi ka nag-o-obey, hindi mo na-fulfill yung concept of lordship. So yan. So marami. But in the long run, as we walk more intimately with the Lord, magiging mas natural yung obedience. May mga masasakit, but you need to obey. Gaya ni Abraham, hinihingi ng Panginoon yung anak niya eh. So, I just need to obey. So, anyway, pinangako niya to eh. Makikita niya yung argument ni Abraham. Pinangako niya to eh. So, kung iaalay ko siya, siguro pwede niyang i-resurrect or pwede siyang magbigay ng bago. Sinasabi niya, just obey. So si Abraham, it's a proof na napakalaki na ng tiwala niya sa Diyos. So hindi naman ganun lagi si Abraham. Nung simula, dami niya ring sablay. But in the long run, we learn to be more obedient as we go with our faith. Okay? So pag-aralan na rin ninyo to, trust fall. So ayan, yung reflection, magnilay-nilay kayo doon. And tingnan natin yung mga results ng abiding. Anong nangyayari pag nagko-connect tayo at nananatili tayo? So, yung binasa nating mga verse kanina, fruit, verse 1 yan, fruit of the Spirit, or the character of Jesus Christ, the character of the Spirit of Jesus Christ, which is the Holy Spirit, the fruit of the Spirit. Yung mga bunga natin, mas nagiging mapagmahal tayo. So, love, nagiging yung joy natin mas malalim kahit anong nangyayari sa buhay natin may may paliwanag na saya sa kaloob-looban natin. Love, joy, peace. May peace that passes through passes understanding. Hindi maipaliwanag na sa makikita sa buhay. Bakit ang daming problema sa mundo Bakit tampanting kalmado ka? Hindi nila maiintindihan. But yun na ay resulta. Yung tinatawag nating fruit, resulta ng pananatili mo sa Panginoon. So, yan. Kahit ang daming mga asungot sa paligid mo, nagiging patient ka. Natural na lang sa'yo. Lumalabas yung karakter ng Panginoon sa'yo. So, natural na, natural. Dati mainitin ang ulo mo. Pero napapansin mo na in the long run, minsan kumukulo yung pero kinakagat mo yung dila mo. So, yan. Minsan, ganun na yung kamao mo.
Pero mapapansin mo in the long run, parang parang baliwala na lang sa'yo. Parang napansin mo buti hindi kumulo yung dugo ko dun. Kasi nakikita mo na yung resulta na transform ka. Parang yung water therapy, nailabas mo, naiihi mo yung mga kwan. So the Word of God cleanse you. Na bago ka na, transform ka na, bumabalik na yung image and likeness ng Diyos sa iyo. So, ayan. Praise God. So, nangyayari sa atin yan. Effective prayer. Napapansin mo na pag nag-abide ka sa Panginoon, yung binasa natin na verse kanina, nagiging effective yung prayer mo. Pinapakinggan ng Panginoon dahil aligned yung mga prayer mo sa kagustuhan ng Panginoon. And yung glory to God. Kasi dahil yung buhay mo is nagiging kaaya-aya, aligned sa Panginoon, i-display sa buhay mo. Hindi mo namamalayan na nakikita ng mga tao yung glory ng Panginoon sa buhay mo. So, yan. And then, yung joy ng buhay, assurance ng salvation, nako-confirm mo na true disciple ka, nako-confirm mo na ligtas ka dahil na-experience mo ang life in its fullness na sinasabi ng Panginoong Yesus. Nagiging, ramdam mo yung buhay ng nasa Kanya. Totoong buhay, hindi konsepto. Nararamdaman mo talaga na iba yung buhay mo. So, yan yung mga karaniwang lumalabas na epekto or ginagamit ng Biblia, results. Okay? Or fruits. Okay? So, sa ating tungkulin bilang mga disciple makers, yung pagtuturo sa iba, ito yung mga kailangan nating isaalang-alang, lalo na sa ating mga pastor. Kailangan nakikita sa buhay natin. Hindi lingid sa atin. Tayo mga pastor minsan, nadidetach tayo sa sobrang pagiging abala sa bagay-bagay ng buhay and ministry. Pero ayan, may di-demonstrate natin kaya mas gracious tayo sa mga dinidisciple natin. Kasi minsan tayo, natutuyo rin. So, yun lang, na-disciple tayo na we know to go back to the Lord. We know to humbly go back to Him and ask forgiveness and then restart. Ituturo natin, model authentically. Ituro mo sa kanila, ibahagi mo yung journey mo. Hindi naman ako ganito kaagad, no? Hindi tayo ganun kaagad, ka-mature in abiding. So there are times na paputol-putol naman yung mga kwan. Pero in the long run, the Lord transform us. May mga struggles, may mga successes. So ayan, but in the long run, you grow in that. You grow in that. So model authentically. So wag tayong magpaka-parisyo, parisi. Na mga parisi, plastikan lahat eh. Hindi, we tell to our na, hindi, nag-struggle rin ako diyan. It takes time to learn, but yan, balik ka lang sa Panginoon pag nadadapa tayo, He is the lifter of our head. Tinutulungan niya tayong tumayo because He wants us to grow. So parang until now we learn how to walk on our own. So yan, ituro natin sa kanila yung how, paano. Huwag tayong mag-assume na alam na nila kung paano magbasa ng Biblia, paano mag-pray, unawain yung nakasulat doon. So, turo natin yung mga basic. Balikan niyo yung SOAP na discuss natin sa taas kanina. And diagnose with the right question. Pag may mga nag-i-struggle sa kanilang walk with God, so magtanong tayo ng mga akmang tanong. So, para for example, kumusta yung pag-a-abide mo sa Panginoon? So, kumusta? Do you have your daily devotion? So, ayun, paalalahanan na naman sila. Be gracious kasi tayo rin, there are those gracious people na naging gabay rin sa atin hanggang sa matutunan natin yung mas maayos na paglakad, pananatili sa Panginoon. And ano pa? Protect being, overdoing. So, anong ibig sabihin nito? Minsan, nabuburnout tayo sa ministry. Hindi lingid sa ating kaalaman yan. So, kaya napakahalaga yung pananambay, yung pagtatambay natin sa presensya ng Panginoon. So, hindi waste of time yung nandun ka lang na nagninilay-nilay. So, siguro si Kuya Francis, pag umaangkat ng buko, habang nagkakarga sila,
umupo na sa ilalim ng buko, nagme-meditate, nananalangin. Hindi yan waste of time. Ang abiding in the Lord, malaking bagay yan sa ating spiritual na buhay. So, napakahalaga niyan. So, being in Christ. So, mas i-priority natin yung direktang ministry natin sa Panginoon. I mean, direktang ugnayan natin sa Panginoon. Mas priority yun kaysa sa ministry natin. So, yung priority natin yung pagtambay sa presensya ng Panginoon sa loob ng bahay kaysa yung paglilinis-linis ng bakuran, kung anong inaayos-ayos sa church. Both na mahalaga. Pero mas diinan natin yung pagtambay sa presensya niya. Okay? Create rhythms, not rules. So, anong ibig sabihin ng daily rhythms? Mga bagay-bagay na ginagawa para masustain yung kwan. So, ayan daily devotion. Si Pastor Rabing may ginagawa siyang nagpapadala siya ng mga devotionals sa chat group. Pwedeng paalalahanan. So, yung ginagawa natin ayan, punta kayo sa kwan, mag-prayer tayo sa church, mag-worship tayo. Ayan, rhythms. Rhythms na ginagawa na minsan mapaalalahanan naman sila. Hali kayo rito, magkwentuhan tayo. For example, sa amin ni Pastor John kanina, we spent several hours, I think 2 to 3 hours, nagkwentuhan dun sa coffee shop. So that's a rhythm o pinag-uusapan namin ang mga journey namin in ministry. So those are rhythms na nagpapaalalahanan, tutuusapan sa mga struggles. So ayan, create rhythms, not rules. So minsan kasi sa church, rule number 1, paggising mo sa umaga, dapat mag-devotion ka. Ginawa mong rules, pwersado na. So, minsan, napuyat ka, hindi, nagmamadali ka na, wala nang oras mag-devotion. So, rhythms. Bago ka na lang matulog mamaya ulit. So, it's not about laws, but yung rhythms na, ang importante yung pag-connect. Hindi yung mga rules kung paano. So, ayan. Ano pa? Mga reflections na lang and application. So, may mga kwan dito, suggestions. Suggestions ng gagawin itong linggo. And then, I don't know kung i-apply nyo sa sarili ninyo ito or gagamitin nyo sa discipling ninyo. But this is very important. So, be prepared to share your insight from your experiment. Subukan yung gawin itong mga ito at tingnan natin kung anong resulta na mapapansin natin sa buhay natin. Okay? So, morning, 5 to 10 minutes. Pag gising mo, magbasa ka ng 5 verse. So, pwedeng John 15. Use the SOAP method, yung diniscuss natin kanina to, 1 verse. Pray briefly about the Acts model. So, magpuri ka, try mong i-recall yung mga nagawa mong hindi ka aya-aya sa Panginoon. You confess them. Magpasalamat ka sa kabutihan niya. And then, present. You do this 5 to 10 minutes every day. Sa evening, 2 to 3 minutes bago matulog. So, itanong mo sa buhay mo. So, nag-connect ba ako sa Panginoon? Alam niyo nung nasa Vietnam ako, yung nung nag-OJT kami doon ng missions ministry. Yung pastor na trainer namin doon, may inintroduce siya sa church. Every hour, isiset nila lahat sila sa church, isiset nila yung alarm nila ng every hour. So anong gagawin nyo? So ibig sabihin, kahit naka-silent mode yung phone nila, nasa trabaho sila, magbabibrate yung phone. Every time na mag-vibrate, it's a reminder na just connect with the Lord. So pag nag-vibrate yung phone niya, i-off niya yung vibration and then simple lang. Lord, yes Lord, I connect with you. Yes Lord, nandito ako. Maraming salamat. You connect with the Lord. You pray. Parang ganun lang. Thank you Lord. Mamaya, balik ka na naman sa trabaho. Mamaya, then it's the ginagawa nila yon, pinapractice nila. And talaga, sa maghapon, lagi kang napapaalalahanan to connect with the Lord. So, ang ganda nun. Pero itong tinutukoy natin dito, 2 to 3 minutes lang bago ka matulog. So, ayan, mag-reflect ka sa mga bagay na ito. So, and we worship the Lord, you pray. So, track your observation, sabi dito. Note any changes. May mga nagbabago ba? May mga epekto ba? Resulta? Fruit?
So, observe. Nag-grow ka ba naturally? May mga pagbabago ba sa buhay mo? So, record what's abiding, difficult or rewarding. So, tingnan mo yung kan. So, ayan, sige nga, gawin natin ito and then we share next time yung mga observation natin. And yan. And we will close this with this quote. Sabi dito, the branch that does not struggle to produce fruit. Hindi nag-i-struggle yung sanga na mamunga. It simply remains in the vine. Nagko-connect lang siya sa puno. And the fruit, it just naturally happens. So, yung struggle natin sa fruit production, ano yan? Parang pag umiibak ka na, nag-iiri ka. Hindi naman ganun yung pamumunga ng puno eh. It just connects with God. It just connects with the vine and it naturally bear fruit. So ayan, it's just abiding. So stay connected with the Lord and growth will take care of itself. Naturally mag-grow tayo and the results in our life will be evident. Mapapansin ng mga tao yan sa paligid natin. So that is our lesson for today. Purihin ang Panginoon. May mga question and reflection ba kayo na gusto ninyong pag-usapan muna bago tayo mag-close dito? Medyo mahaba yung lesson natin ngayon, but praise God, natapos rin. So, meron kayong question? So kung wala, pwede rin yung i-message doon sa chat group natin. So, I think we will close here with prayer. So you reflect, i-send ko tong material na ito. You can print it, you can make sermons out of it, you can teach it sa ating churches, apply it. So, ayan, purihin ang Panginoon. So, sige, let us pray. It's already, umaba pala tayo sa oras. 10:42 sa oras ko. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa napakalinaw, Lord, na pagtuturo mo sa amin kung paano mag-abide sa inyo. Ilang verses lang, Lord, bago ka umakyat sa cross, tinuro mo sa kanila, Lord. Napakalinaw. You want us to be, talagang yung purpose mo, Lord, of coming is that we may have life in its fullness. Maraming salamat, Lord, na gustong-gusto mo na mamunga kami, na makita namin ang resulta ng buhay ng nakaugnay sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na mag-abide lagi sa iyo. Gabayan mo kami. And lagi nawa namin nararamdaman ang presensya mo, Lord. Tulungan mo kami na maging mas mabunga sa aming mga buhay. I-bless mo ang ministry ng bawat isa sa amin, sa aming mga pastor, sa ginagawa namin, Lord. Padaluyin mo ang iyong pagpapala, ang iyong grace, Lord, sa aming mga ministry. Nang maipasa namin yung mga life na nagmumula sa iyo sa aming mga nasasakupan. And i-bless mo rin ang mga kasama namin dito at mga manunood pa sa recorded version na maunawaan rin nila ito at maging kasangkapan rin nila sila ng pag-disciple sa iba na maging stronger and kapakipakinabang doon sa kingdom mo, Lord. Maraming salamat kahit sa pamamahinga namin, Lord. Ikaw ang magbigay ng kalakasan namin, mag-restore ng mga nawalang lakas namin, sigla namin. Para bukas, Lord, malakas na naman kaming humarap sa mga gawain namin sa pang-araw-araw na buhay. Bless mong bawat isa. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And purihin ang Panginoon. Praise God. Thank you for joining our class tonight. And good night, everyone. Good night, Pastor. Thank you. God bless. God bless po.